96.7 Energy FM. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo nanay mo. Diyos. Energy. Ay, nako. Palaki yung family namin dito, diba? Kuya Chico will be joining the team on May. Diba? So, maraming salamat sa mga nakaantabay po. Alam niyo ba, malapit na kami mag number 1 mga mga 2 weeks na lang. Oh! Maraming salamat po. Jackie Farinas is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Si Ate Glenn, sabi niya, kindly send the team's deepest condolences to the untimely passing away of the mother of Angel Xiao talaga. Nakikiramay po. No worry, she's now in a far better place than us. Nakikiramay po. Si Iya ay nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Regina, pwede mabati na happy listening to Jel Terbio Morgado of the Mom, Saudi Arabia, and also to all the Morgado family of Los Baños, Laguna. Maraming salamat sa pagmumukha. Mark Camilo, Wilson Caldea, Joy Lalo, si Papang, basta hello sa inyong lahat sa mga pagmumukha niyo. May caller tayo? Talaga? Hello? Hello po. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Good morning po, Papa J. Good morning. Good morning po. Good morning. Kailangan mo tapatan ko yung energy po. Diba? Ang networking, good morning. Networking, good morning. Kahit gabi-gabi na. Power, good morning. Good morning po. Hi, good morning. Hi. What's your name? Josh po. Josh. Opo. Josh is short for Extra Josh. Extra Josh. May iba-iba lang. Anyway, ilan taong ka na? In English, how age are you? Opak. Wow. 29 po. 29. Where are you from? QC. Where in QC? I will find you. Wow. Commonwealth po. Commonwealth? Yes. Lalagpas ang Tandang Sora pagaling ko ng circle o hindi? Lagpas po ng Tandang Sora. Lalagpas ba ako ng Ever? Yes, opo. Lalagpas ba ako Litex? Hindi naman na po. Sa may, doon ka sa may COA? Pagitan po ng COA sa kanang Litex. Pagitan ng COA at Litex, doon sa may Kambingan? 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 Hindi wala. Kung hindi ka doon. Ano ka ba? Marayo ka kung hindi mo alam. Doon ka sa may Commonwealth Market? Yes, opo. Yung gilid niya, yung daan, yung papaakyat sa kabilang side? Opo. Yung lupa? Opo. Daan? Tama po. Yan. Doon ka? Opo. Doon ka sa may Riverside? Di po sa tapat po ng Commonwealth Market sa may kabila po. Kabilang side? Opo. May plaza dyan, di ba? Opo, meron po. Tsaka simbahan? Opo. Okay. Kasi puno ng mangga dyan, di ba? Pangalan ng mangga, George. Wow. Ay, wala na lang. Yung mangga may pangalan. Alright, anong ginagawa sa buhay ni Josh? Nanay na po. Then may working mom. Nag-work po sa office po. Anong work mo? Sa office po, sa delivery po. Delivery? Ano yung deliver mo? Hindi naman, parang ako po yung nag-schedule po nung mga delivery po sa go time. Kumbaga ang tawag dyan, anong job description mo? Parang, logistics? Hindi ko rin po alam yung tawag eh. Parang term lang po sa amin, parang delivery scheduling specialist po. Specialist? Cute no? Pag specialist ka, di ba parang, di ba Parang tali. Basta may special, iba ka tapos specialist pa. Sige. Asan na asawa mo? Wala po siya dito. Nasaan? Nasa kanila po. Kayo pa ba o hindi na?
parang... Hindi na kayo, alam mo kung bakit? Bakit po? Kami na. Wow. Kanina lang. Sige, baka mapaglilis. Alam niyo, ang gulo-gulo ko, no? Teka lang, ang gulo ko. Ma! Patakin nanay ko. Thank you, hindi ba ako tinapon ng bata ko? Ang gulo kong anak. Sige na. Yun po. Wala po siya dito. Nasa kanila po. Okay. Apo. So, yun nga po yung problem. Okay. Parang magulo nga po yung ano namin ngayon, yung sitwasyon. 2 years na po kami hindi magkasama. Pero po Ilan taon na anak niyo nga pala? Isa pong magsa-7, isa pong magsa-6. Okay. At nagsama naman kayo actually? Kasal naman po kami. Alright. And then, So 2 years, 5 taon ka nagsama until something happened, naghiwalay kayo? Hindi naman po siya dinara na hiwalay. Naghiwalay kayo ng bahay, sorry. Sorry, naghiwalay po ng bahay po. Okay, ano nangyari? Anong turning point? Kasi hindi na po nakayanan ng nanay ko yung ugali niya. Kasi before po, dito po ako nag-stay sa parents ko. Dito po kami before. Yan lang po kasi medyo matigas yung ulo niya. Yung ayaw ng parents ko, yun yung ginagawa. Halimbawa, ano yun? Halimbawa, kasi nga po, dahil di naman po ako nagmamalit ng tao, hindi siya nakatapos. So, siya po yung nag-aalaga ng mga anak namin. Okay. And then, minsan po, kasi alam niya may tao dito sa bahay, minsan iniiwan niyo po yung mga bata sa father ko po na... Saan pupunta? Somewhere out there, tambay-tambay, ganun. Okay. Tapos, hindi na rin siguro nakayanan nung nanay ko yung ugali niya. Kasi one time po, parang sinabihan siya, parang, alam naman po na medyo mabisyo siya, marunong siya magsugal, naninigarilyo po. So, hinahayaan lang na basta uuwi po ng maaga kasi nga yung mga bata na... Parang ano yung alagain pa, no? Parang ganun po. Ganun. So, yun po, parang tumabot na siya dun sa parang limit ng pasensya ng nanay ko. Parang pinalayas po siya. Teka lang, ano yung totoo? Parang pinalayas o pinalayas? Pinalayas na pala, parang pinalayas. Pinalayas po. Kasi kung parang pinalayas, baka parang umalis lang yan. Ayun, pinaalis po. Hindi talaga umalis, parang lang. Sorry. So, pinalayas po siya. Kasi kahit sino magulang, may iirita, di ba? Siyempre, lalo ikaw naghahanap buhay, no? Yes po, opo. Ikaw babae. Ano tingin, parang pinapakain ka ng anak ko, ganyan, no? Opo. O tapos? Yun, so pinapili ako ng magulang ko kung magsastay ako o isasama sa kanya. Kasi ilang beses na rin po kaming parang pabalik-balik bahay nila, bahay ng family niya, bahay namin. Ganun. Parang napagod na rin po ako. Sabi ko, ma, dito ako magsastay sa inyo. So, yun, umalis po siya. Pero may contact, nag-uusap naman po kami. Sa minsan po, yun, pinapakita ko. Alright. In the past 2 years, dahil wala kayo sa isang bahay, kayo pa rin? Opo. Nagkajowa ka na iba? Wala po. Nagkajowa siya na iba? Wala rin po. Alright. Para laging maging malinaw. Opo. Alright. So what's your question? Ngayon po, sabi niya, gusto niya na kaming kunin ng mga bata. Kukunin? May trabaho ba siya? Sa ngayon po, wala po. Pero sabi niya, ayun nga, balak niya magnegosyo daw po. Wala. Ayun po. Ano negosyo? May na-offer ako dito. Hindi ko po ano gusto niya negosyo. Ihaw daw po, ganun. So, yun po, magulo po yung utak ko ngayon. Actually, sabi nga nung boss ko, hanap ka na mga kausap na hindi mo kilala na... Uy, maganda yan hanap pa ang taong hindi mo kilala kausapin mo. Ano yan? Mabigyan daw po ako ng advice. Kaya po talagang tumawag ako sa'yo. Papa J, baka may mas mabigay ka sa akin mas magandang payo para sa akin po. Maganda po, isa lahat po na nagpayo ng ganyan maganda yan, di ba? Hanap ka na mga kausap na hindi kilala pero sikat. Yan, ako yun. Wow. Tawagan. Sabi nga niya po, DJ. Sabi niya... Sinasabi nga niyan, DJ.
Ikaw po yung naisip ko na. Wala ka naman babae sa TG, maliban sa akin eh. Wow. Buti may trabaho pa talaga ako eh, no? Ako na pang pinaka. Cute lang naman. Ganito, alright, Josh, question. I want you to be very, very honest, alright? Yes po. Kung wala yung factor ng inis ng nanay mo sa kanya, will you have second thoughts? Opo. Why? Mahal ko po siya, saka inisip ko rin po yung... Hindi, sasabi ko, Tagalogin ko, English kasi eh. Sorry. Baka Kung wala yung factor na nagalit o nainis ang nanay mo sa kanya, alright? Opo. Magdadalawang isip ka ba na umuo sa kanya o pupunta ka na sa kanya? Pupunta. Hindi ko po masigurado kasi syempre po kahit naman sinong babae parang yung financial stability po nung lalaki din syempre hinahanap mo. So di naman po nagmamalit ng tao kaya lang po syempre ikaw babae parang pag nga po 7 years na rin kasi 7 years na kaming kasal parang wala pa rin po kasi nakikita ng pagbabago sa kanya. So, ano sagot mo sa tanong ko? Baba ang sabi. Sorry po. Parang, ayun po, parang hindi pa rin po. Parang hindi. So, there is no. Opo. Okay. Ba't magulo utak mo kung may sagot ka pala? Inilako mo ako, ha? Hindi na mo po. Parang, sige, naipit din po ako sa sitwasyon. Wait lang. Opo. Okay. Ang tanong ko sa'yo, kung wala yung part na nagalit yung nanay mo sa kanya, what will be your response to him? Kasama ka na ba sa kanya o hindi? Your answer is no. Tama? Opo. So, maliwanag, whether nandyan yung factor ng nanay mong galit sa kanya o hindi ka pa rin sasama. Tama? Opo. Bakit magalutak ko? May sagot ka pala. Kasi po, ang hirap po kasi, alam ko pong mahal ko po siya, pero yung alam niyo po yung future parang di mo po nakikita na nag-e-effort siya na gumawa ng paraan para sa amin ng mga bata. So what's your question? Yun po, iniisip ko po kung dapat po ba akong sumama sa kanya ulit. Ganito. Okay. Sorry po, talagang mag-sorry ka sa akin. Sorry po. Hindi ganito, ano? I'm finding it so difficult to entertain your concern kasi may sagot ka na. You have decided already na wag sumama. Tama? Opo. But you second guess yourself. Tama mali? Tama po. Alright. Ganito ano. In all credit sa atin, yung nanay mo, meron siyang karapatan na magalit, nasa lugar siya para mabuwisit dyan sa tatay ng mga anak. Tama? Your mom only wanted what's better for you as a daughter. Do we agree on that? Opo. Okay. Ngayon, ate, here comes the father of your kids asking you na, halika na, pumunta ka na sa akin, magsama na tayo. Tama? Tama po. I bet, kung sakaling may trabaho yan, and he can provide for you and the kids, if he can promise sa iyo a sustainable income, malamang sumama ka na. Tama mali? Tama po. Alright. So the only factor that's holding you back na sumama sa kanya ay simple lang. Yung hanap buhay. Tama? Tama po. Okay. Ibig sabihin, kapag meron siyang hanap buhay, solve na ang lahat. Tama? Tama po. O, di antay mo siya magkatrabaho. Dito. Tapos. Diba? Simple. Antay mo siya magkatrabaho. Sabi niya magnenegosyo raw siya, diba? Opo. O, antay mo siya magnenegosyo. Kasi hindi mo pwede, Josh, na you will just give in. As a matter of fact, tilugi ka. Where you are right now, you're okay. You might not be so contented with everything that life can provide you, but you are okay kung nasa ka ngayon. Tama? Opo. Malungkot lang kasi at night, you would dream na sana katabi mo siya.
sana magbe-breakfast, magla-lunch, magdi-dinner na magkakasama kayo at nandiyan ang pamilya mo, tama? Opo. Only if kung naging maayos siya makitungo sa pamilya mo, tama? Yes po. Alright. Kaya lang ate, ang problema dito, kinukuha ka niya, di ba, na naandun pa rin lahat ng bagay na inayawan mo sa kanya. So why second guess yourself? Di wag kang pumunta, wag kang sumama. Oh, okay po. May mo siya magkatrabaho. Bakit ako high pitch? Antayin mo siya magkatrabaho. Totoo naman, di ba? Antayin mo siya magkatrabaho. Antayin mo na makita mo yung mga bagay na dahilan kung bakit ka nauwi sa ganyan. Hiwalay. Kasi, ngayon, alin na kayo, magsama na tayo ulit. Mag-barbecue ako dyan, tama? Magpunta ng iyaw-iyaw, tama? Opo. Drawing pa lang yan ngayon, kwento pa lang yan. Wala naman nangyayari. Look, alright, makinig kayo, mga pangga. It's a different scenario kasi pag may anak na. Decisions, diba, and considerations will be so different pag mayroong pinag-uusapang anak. Tama po. Diba, kasi kung kayong dalawa lang, ate, kahit magutom, kasama ka dyan. Eh, di kainin mo sa madaling araw. Anong ulam? Ay, ito, adobong pag-ibig. Pwede. Kayong dalawa lang eh. Tama? Tama po. Eh, hindi ganda ang sitwasyon dito. Ang sitwasyon dito, may anak na kayo. Hindi pwedeng kwentuhan lang. Uy, anong ulam nyo? Josh, eto, sinigang na kwento. Walang ganun. Alright? Opo. Antayin mo siyang patunayan sa'yo. Let him prove himself to you. Yun nga po, lagi ko sinasabi sa kanya. At hindi mo siya kayang pilitin kung, alam mo, kung hindi niya kayang patunayan sarili niya sa'yo. Huwag ka na umasa. May mga lalaki talaga na ang tanging talent sa buhay ay gumawa ng bata. Period. Real talk na lang. Di ba? Opo. Ang nakakalokang part, may mga naniniwala. May mga nababola yung mga yan. Aray. Ay, sorry ha. Oo. Hindi mo ka mag-alala. Yan ang isang tanga. Marami kayo. Marami yan. Eh pa, wala natin magagawa. Your stupidity gave you life's greatest gift, yung mga anak mo. Tama po. Right? Opo. So, let's not question that. Ba't gano'n, no? Meron ko. Hindi ko po baka may ground po at ang telepono namin. Hindi, sa amin yan. Kasi kung lahat ng callers ko may ganyan tunog, dito yan sa amin. Okay. Tama? Yan, no? Parang transistor. Yung dating talapitan. Mga kaibigan mo. Di ba? Yung dating talapitan, pag hindi nasakto yung number, no? Hindi! Ano yan? May ginigiling na mais, Diyos. Ay, nako. Ako, huwag kang maguluhan. Huwag kang pumayag na pumunta lang doon. Diba? Given to what he wants. Nang hindi niya napapatunayan sarili niya sa'yo. He needs to prove himself to you, to your parents, and most especially, sa inyong mga anak. Kahit po manggulo siya dito. Ang ginagawa ni barangay chairman, Tanga ka ba? Ang ibig mo sabihin sa akin, kaya ka ganyan mag-desisyon kasi baka guluhin niya kayo? Opo. Ganun ba? Tagitan ka? You see? Opo. Gusto ko puntahan nga sa bahay nila? Pasampalin ko yan para huwag pang gulo? Kasi syempre po, di ba pag nanggulo siya, yung tatay ko po kasi. Ay naka, we have laws. Alright? Meron tayong mga batas, meron tayong mga barangay official. Punta mo yung barangay official. Yung police, papulis mo yan. Ang matakot sa mga ganyan, si Raul Tarantadong gago mga demonitong hype, mga... Nagalaito na naman mga pasty mo niya na laki mo. Ang pangalan niya kayop ba yan? Ay, wag na lang po. Okay, wag na lang. Patay pa rin ng mga anak mo. First name lang. Wag na lang yun. First name lang. Bong po. Hoy, Bong! Bong! Sumusobra ka na! Anak ka ng pugo! Pugo? Si Ibon, yung pugo. Ha! Anak ka ng pugo! Ha! Yung itlog mong pugo! Pugo ulit.
Sus, talagang buhay to. Huwag ka magpatakot dyan. Kaya naman gusto ng magulang mo yan. Wala nang trabaho, may bisyo pa. Manggugulo pa. Tawagin mo nga si Jubel, si Paul Jan, si Mark Junimar. Ha, yung mga barkada, sa takin namin yung hayop na... Kalaiti ako, nanginginig ako sa ano. Kukurtin ko yung nail cutter sa mukha. Kung ano gusto kong gawin eh. Ay, naku. Okay na? Okay na po. Ate, alam mo, ito ano, basically, ang payo ko sa'yo, in accordance to what advice you want from me, is that antay mong patunayan niya sa'yo yung sarili niya. Simple lang, okay? Opo. But honestly, kung magpapakatotoo ko ng gusto sa'yo, ate, malimutan mo na lang. Huwag mo nang ilaan pa yung buhay mo sa kanya. Bigyan mo na ng puwang yung sarili mo, ate, para makapag-umpisa ng panibago. Ikaw, may tanong ko sa'yo, ha? At Opo. gusto ko maging honest ka sa akin, ha? Opo. Promise? Opo. Ilan taon mo nang kilala yan, lalaki yan? 8 years po. 8 years. Alam mo na yung capacity niya, tama? Kaya nga alam mo na manggugulo siya, tama mali? Tama po. 8 taon. Tell me honestly, ang umagang ito, Josh. Sa nakalipas na 8 taon, basing on that, look at the next 8 years of your life. Meron kaya mag-iiba sa pagkakilala mo sa kanya? Hindi ko po alam. Huwag kang tanga, sampalin kita ng sombra. Actually po, di ko rin talaga po nakikita. Alam mo, Nakikita po sige na, kung ganyan ka kaboplos, ano magsasabi sa'yo, wala nang pagkakasi ganyan. I hope I'm wrong. But I do not want you to spend another year na umaasa sa lalaki. Look, naghiwalay kayo. Sana wake up call na niya ng pinalayas na magulang mo yan. Nagbago yan. Nawalan siya ng katabing asawa, nawalan ng katabing anak sa gabi. Nagbago ba? Hindi po. Oh. Inaantay mo, ate. Pag dinauso pera. Baka hinihintay ko lang kayo para iuntog ako. Halika. Yung ba gusto mo? Halika! Iuntog kita! Ah! Yan ang gusto ko sa babae. Malaban! Pag-umpisa ka na ng panibago. Tama na, nasahan niya. Move on with your life. Hayaan mo na mamagit sa niya pagiging bagulang. Hanggang dun na lang. Look, Josh, you are just 29. If you decide tonight to start changing something about your life tonight, it will not be an overnight process. But maybe pagdating ng 30, 50 birthday mo, baka iba na yung buhay. Baka it could have been, di ba, it could be a better life to you. If you start changing something tonight. Kasi kung wala kang mapaguhin natin, at sumugal ka sa lalaking walang kayang patunayan sa'yo, pagpatak mo ng 35, 36 anyos ka, eto pa rin ang problema mo. And then you will look back. When I was 29, I had the chance to change something sa buhay ko. I did not do it. Eto pa rin ako ngayon. You just have to decide. You just have to decide to embrace a better future, not just for the kids, but for you as a person. Because you deserve that. Right? Opo. Bago ka nagkaroon ng 2 anak, bago ka na in love sa walang kwentang punyetang pisting hayop, gagong tadong lalaki na yan. Sorry ha. Alam mo sa lahat na ayaw kayo mga lalaking walang kwenta. Bago mo nakilala yan, anong pangarap mo sa buhay? Wala pa po. Ay, yun pala eh. Dati, wala pa po. Wala pa. It's never too late to dream. It's never too late to plan something better for yourself, right?
Opo. Ako, kaibigan mo ako dito, Josh. My advice to you, mag-umpisa ka ng panibago sa buhay. Please. Embrace the possibility of a better future. And only you can make it happen. Not me, not your kids, hindi yung nanay mo, ikaw. Opo. Salamat po dun sa advice. May napulot ka ba? Meron po. Kasi So, ano gagawin mo ngayon? ayun, usapin siya. Na, yun nga, di kami sasama. Di kami sasama ng mga bata sa kanya. Kasi po yung sinasabi ko nung isang araw pa sa kanya. Basta, parang pinipilit niya po kasi. So, yun nga, baka yun na, ito na nga, ikaw nga yung, wake up call para tama na. Sorry po ako, umiiyak ako today. Kasi, hindi ko lang po naisip yung hirap ko ng pamilya ko. May pamilya ko po. Nag-aalaga sa mga anak ko. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang, inisip ko pa rin po baka po sa magbago siya. Magbago siya para sa amin, mga anak namin. Uy, ganda ng handa natin. May time ka pa talagang gumano, ano? Hindi kasi po talagang talaga pa po ako talagang yun, parang ikaw po kaya kakulit. Basta yung tao. Kasi nung kinasalo po kami, yun, nabago po lahat. Kasi sa kanya bawal. Yun din po. Lahat din po sa siya, bawal po kasi. Walang masamado natin kung may bawal. Hindi na Alam, kung naging mabuting asawa yan, yung mga bawal na binawal niyo, mamahalin mo yun. Wala naging walang kwenta di mga busit kasi mga bawal. Ay, naku po yung parang, bawal makipag-usap sa mga lalaki. Ay, naku, yun nga, ang punto ko. Kung naging mabuti yan, if he could have been a good provider to you, baka kinikilig ka pa. Pinagbabawalan niya ako. Maybe he's all afraid to lose me. Tama? Tama po. Walang kwenta. Buisit na to? Wala na akong kwenta, pinagbawalan pa ako. Ganun na ending niya. Makikipaghiwalay ka ngayong gabi sa ere. Ay, sige. Hello, Bong. And then sorry, thank you, and goodbye. Ready? Opo. Go ahead. Start with his name. Hello, Bong. Hello, Bob. Thank you sa dalawang bata na binigay mo sa akin. Dahil sa kanila natuto ako mature at maraba ko yung mga priority ko. Sorry kung talaga di tayo magkaintindihan. Kaya siguro nga ito na nga yung kailangan kong gawin. Kailangan ko rin mahalin yung sarili ko. Sorry kung di kita kaya ituloy pa yung pagsasama natin. Siguro sana yun kahit hindi mo na kami kasama ng mga anak mo, matuloy pa rin yung gusto mo gawin sa buhay mo. Siguro kailangan ko na rin talagang priority rin yung sarili ko. Gusto ko rin maging masaya. Goodbye, Bong. Sorry talaga sa lahat. Thank you. Ano ang wish mo para sa kanya, personally? Para yung mga gusto niya pa rin gawin dati. Talaga yung trabaho doon. Sana bumalik sa kanya. Pati po kasi siya yung nagla-landscape po. Nawala daw yung mga contacts niya. Kaya yun, talaga parang back to zero po talaga siya. Wala po siya magawang paraan. Yun po. Sana po yung swerte niya nung hindi pa kami, sana bumalik sa kanya. Sa trabaho po.
Yun po. You know, with him as a baggage, you did good as a mom. I'd like to think. Ano pa kaya pag walang bagahe, no? Especially when time comes that you'll be able to find a person na kaya kahangatian, hindi sa obligasyon natin, pero sa pangangarap ng sabay. Right? Opo. You know, if you embrace yung Josh, yung people sa buhay mo who can contribute positively, you'll go far. Sometimes we're just so afraid to take the first painful step. Yung unang masakit na hakbang natin magawa, no? Opo. Kahit alam natin na pag ginawa natin ito, gaganda buhay natin, ayaw natin gawin, no? Well, thank you for allowing me to affect you tonight. Sana gawin mo to. Opo. Okay? Thank you din po. Sa mga anak mo, ano mensahe mo? Yun po. Sana lumaki po silang mabuting tao po. Kahit na sa ngayon ako lang po yung parang bumubuhay sa kanila, sumusupport sa kanila. I will pray that your plans in life will all come true. Salamat po. Make it happen. Even if I pray, ate, maghapon magdamag at mag-alay ng 4 na balandi sa kanto namin. Kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Opo. Tama? Opo. Sige. Maraming salamat sa pagtawag. God bless your heart and congratulations again. Hi. Bye-bye. Salamat din po. Bye-bye po. Ay, naku, nakakatuwa, no? Ay, puso ng nanay. Sana makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi lang pwedeng pamana sa inyo. Tama naman.
Pero yung pinsan ko, pinamanahan ng nanay pag-aaral, tsaka pangungilong. Ito. Tama ka, di ba? Pwede mo naman ang ilong mo sa nanay ko, o pamana. Pamana. Totoo naman, pamana daw yun. Anong minanaw sa tatay mo? Eto, malaking noo. Di ba? Ang tawag din ay pamana. Ang kulit ko na naman para na akong tanga. Buwi na tayo. Inaantay na ko ni Migwi. Si Migwi pa panganay ko mong aso. Si Migwi na kay Toshi. Alam niyo ba, yung panganay kong aso na Toshi nagnakaw ng sinigang kanina. Ay, hindi, last week pa pala yun. Totoo nga! Kasi katabi namin sa lamesa kumain yun ha. May 4 kaming aso, yung dalawa, laging sa lamesa yun. So they have their own spot sa table. Ang mga anak ko yung mga yan eh. Tapos, meron sa sariling placemat. Para yung plato, may placemat sila pag makikishare sila sa pagkain. Doon sila sa placemat. Well, I love my dogs. Tapos, binigyan siya ng pagkain ng daughter ko. Kinuha niya yung pagkain. Tapos, nakita niya may katabing plato, may karne. Daan-daan siyang lumapit. Ninakaw niya yung sinigang. Tapos, tumakbo siya. Ayun, pagtakbo niya, nag-review na lang kasi malapit ng graduation eh. Nag-aaral kasi ng astronomy. Diyos. Tanga na naman ako. Si Migui, si Toshi. Tapos yung aso kong hindi makita kasi pangalan Charco lang, itim kasi. At yung aso kong pag umihisa ka, patay mali siya. Si Mocha. Umihisa ka mo yun eh. Pag bagong palit, di ba syempre may bagong laba. Hindi ko alam, ayun yung bang gusto mo, bahong kama. Iihiyan niya muna. Tapos pag na, sino umihi? Patay mali siya, kaya tulog siya. Totoo nga. Alam niyo ba na yung nagigit sa aso yan? Oh. Actually, kakatext lang ni Miggy. Sabi niya, uwi ka na po. Nag-reply sabi, okay. Wait, sabi ko. Ganun talaga. Ang galing, no? Nagpapaniwala kayo sa mga kwentong walang kakwenta-kwenta. At, eto malapit na part. Diba? Ano? Nai-entertain kayo, no? Ay, nako. Ano, paano po tumawag dyan? Sabi dito. Nag-try kasi ako 921-2429 Bungol 921 721 makatawag ka sana. Ang tinatawagan 921. Ate, ang number po ay 721-2429. Tawagan mo yung 921, baka lumber yan, dali. Construction supply. Bili kang pako, 2 kilo, dali. Yung di uno tsaka di uno medya. Bati muna, ayan iBags, Regina Constantino, Cristina Coteng, Roy Constantino, Ares Tutol, Bing De La Cruz, Emmy Dolete, May Mariana, Glenn Espiritu, Jessica Marie, Julie Vela, Escalicas, Leia Rojas, Miyuki Nimora, Bayan, Tin Costales, Tintin Ramos, Villanueva from Vic and Tin. Hello to security guards naka-duty ngayon sa Garcia, Subdivision Sukat. Marcela Cruz, Nimora Bear, ulit-ulit na naman tayo. Yun na naman tayo. Naulit na naman, ha? Anak ko talaga, saan ba yung blade ko dito? Girly Candela, Joseph Leoterio, Laika Okendo, May, paano basahin to? MYE. May? Sko? Jejimon, May. May yan, di M-A-Y yan. Ba't may E? Bago ko issue yan, ha? Cora Mayuga, Yoli Muraka, Miriam, tanga din ako, no? Manligues, John Alain Reyes,
Christoph Park, Violet Balunsay, Lani Bautista, Katlea Note. Ay, tatak pala ito ng papel. Sorry. Thank you po sa pagtutok. Uwi na ako sa mga hindi ko nabate. Ayan. Pasensya sa mga pagmumukhaan yung lahat. Thank you po. Si Sweetheart Arnold Caldea nagkatampo. Kaya na ba nakatungangan? Hindi mo ako binabate. Ito na. Batiin na kita. Hindi ka na. Hindi. Marco Ramilo. Ayan. Maligayang pakikinig po. Sa mga hindi ko nabate. Brian De Jesus is tuning in right now. Happy listening po sa inyo lahat. Maraming salamat. It's goodbye time. Thank you very much for tuning in. This has been me, the one and the only, nice and the naughty. Naging isang DJ na parang tanga. Ako po yun. Pak! Ito lamang sa future number 1! Malapit na, mga 2 weeks na lang. 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin, radyo sabihin mo. Nanay mo yan eh. Ay, ano yun, Nay? Oh, tinan mo.